Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Atin pong pag-usapan, ipagpatuloy po natin yung series natin sa Bibliology. Tayo po ay nasa part 2 na at ito po ang session 1, part 2, session 1 ng Bibliology. Pag-usapan natin ng the scope of inspiration. Kapag pinag-usapan ang topic na to, meron lang isang tanong. How much is the scripture is inspired? And how much it comes from God? So, sa tanong na yan, merong dalawang posisyon. Number 1 is yung limited inspiration, which is I believe that I mentioned dun sa previous topic. Yung limited inspiration, which is connected dito ang word na infallibility. Which is I already mentioned na rin dun sa mga unang or dun sa part 1 nito. Ang ibig sabihin ng infallibility is hindi pwedeng magkamali. Hindi maaaring magkamali o walang pandaraya. Yun ang ibig sabihin nun. Walang error. Ibig sabihin ng Biblia, all is truth. Katotohanan, all is true, totoo. Ito ang ibig sabihin ng English word niya mismo. Pero over the last 25 years, ang word na infallibility come to be connected with this position, yung limited inspiration. Limited inspiration. At pag-usapan muna natin sa part na to, ano ang posisyon na ito, yung limited inspiration. Ano ba yung posisyon nila? Ano yung tinuturo nito, no? At ang tinuturo po nito, mga kapatid, is limited inspiration teach that the scripture is true in statement related to faith and practice, sa pananampalataya at pamumuhay. Pero pagdating ang scripture hindi necessary true sa ibang bahagi nito, katulad ng kasaysayan at scientifico o sensya, science. At nabanggit ko rin yan nung nakaraan na ang may posisyon yan is yung Fuller Seminary. Ito ang seminaryo na umahawak sa posisyon ng limited inspiration. Sinasabi nila na ang scripture says that we need to believe this, or this is how we should behave. Yan ang kanilang laging salita. That comes always in an umbrella of inspiration. Sinasabi nila na pero ang ibang posisyon o ang ibang statement katulad ng history or scientific statement, ito raw ay nagfo-fall outside of the scope of inspiration. And nabanggit natin nung nakaraan, one of the good example dyan ay ang Luke chapter 2 verse 1 to 3. Luke chapter 2 verse 1 to 3. And pagdating naman sa scientific statement, nabanggit din natin nung nakaraan yung Matthew chapter 13 verse 31 to 32. Ano po? Yung kay Quirinius sa Luke. And yung pagpatigil ng bagyo at paglakad ng Panginoong Hesus dun sa tubig. So ang mga taong humahawak sa posisyon na to ay nag-i-struggle. At ang tawag sa problema nila ay apparent contradictions. Apparent contradictions. Apparent contradictions means they see places na sa tingin nila na ang Biblia nagkokontrahan. Bible contradict itself. At ang isa sa solusyon nila dito
ay sinasabi nilang, well, ang part na to ng scripture ay hindi o ang part na to sa scripture ay mali. Yan ang sinasabi nila. Pag-usapan po natin, since nabanggit ko na rin naman, ang 4 na problema ng doctrine na to. Ang doctrine of limited inspiration. Doctrine of limited inspiration for problems. Number 1, papaano mo hahatiin ang mga sinasabi ng Biblia para sa kasaysayan at kung ano ang tungkol sa pananampalataya? How do you divide what is the statement of faith for what is the statement of history? At ang halimbawa po dyan, si Jesus ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan, which is we already mentioned also in the previous topic. Ang tanong sa atin, ito ba ay inspired o hindi? Ang anong sagot natin po dito mga kapatid? Well, historically event ito. At ito rin ay theologically. So, hindi natin pwedeng sabihin, okay, sige, tama si Fuller, hindi inspired ang historical facts. Kasi, pag sinabi natin ganun, paano itong event na to? Which is malaking part ito sa pananampalataya natin. Kung sasabihin natin at susundin natin yung paniniwala ng limited inspiration ni Fuller. So ito ang major problem ng statement o ng posisyon na ito dahil ang Christianity ay nasulat sa kasaysayan. Ang Christianity ay nasulat sa kasaysayan. Kung ang mga events ay mga hindi nangyari, then Christianity is not true. Christianity is not true. Tulad ng sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17 that we are still in our sins. If that the case, kung babasahin po natin, ang Christianity is absolutely demands faith. Na kung saan ang Panginoong Hesus ay ipinanganak at namuhay ng sinless life. Sinless life. A fulfillment of prophecy. A fulfillment of prophecy. It demands na siya ay namatay sa kamay ng mga taong hindi matuwid. And it demands that He raised from the dead. So you go on and on. Ang lahat ng sentro ng theological affirmation of our faith is wrote in history. Nakasulat sa kasaysayan. So, kung may nagsabi na ang part ng scripture na ito, ang history ay hindi totoo, then the whole theology fails too. Fails. Palyado. Ang buong doktrina ng Biblia ay bagsak. Ito ang fundamental o pangunahing problema ng posisyon na to, ng limited inspiration. Ang pangalawa po ay ang the most natural straightforward of reading of 2 Timothy 3:16. Ang payak, diretso na pagbasa ng 2 Timothy 3:16. That all scripture is inspired, breathed out by God. Pangatlo po is as you read the New Testament, it is assert the historical veracity, which is I already mentioned in the previous topic dun sa part 1, yung veracity, yung pagiging totoo of the thousands of facts in history facts of Old Testament. So, sa book ni Wayne Grudem,
Sa page 94, may list one after another na historical facts after historical facts out of the Old Testament that the New Testament claims to be true. Ebidensya na nagpapatunay na totoo ang kasaysayan ng Bagong Tipan at ng Lumang Tipan. So part of the point is unnatural to say na ang history is outside of inspiration. Pang-apat po is I would argue if you can get history right and something you can't verify, how do we know that they get anything else right? Kasi kung hindi natin makukuha ng tama ang kasaysayan ng tama at hindi natin masisigurado kung paano nila nakuha ito, kung tugma, may argumento tayo. Kung si Luke, sa Luke chapter 2 verse 1 to 3 ay hindi nalagyan ng petsa ang census, how could we possibly believe that he get the statement right, the statement of faith right? Mas madaling, mga kapatid, mas madaling makuha ang statement of facts sa history ng tama kaysa sa issue ng faith and practice. So kung hindi nila nalagyan o nakuha ang date at yung mga places ng tama, hindi ko paniniwalaan ang ibang sinabi nila about faith and practice. Punta naman po tayo ngayon sa ang first na atin pong pinag-usapan is the limited inspiration. That's the number 1. And the second is the plenary inspiration. Plenary inspiration. What I've said, merong 2 basic positions when it comes na pinag-uusapan natin yung scope of inspiration. So for the limited inspiration, which is number 1, may tinignan tayong 4 na problema sa posisyon na yan. Binalikan ko lang po, no? Sa second naman is yung plenary inspiration. Ano ibig sabihin nito? That means full. Full. Puno. Dito na pumapasok ang word na inerrancy. Yung word na inerrancy means the scripture is true, has no error, at ito ang ibig sabihin mismo ng doctrine of plenary inspiration. No error means everything scripture says, ano man ang sabihin, nilalaman ng scripture ay totoo. It is true from cover to cover. Yan po ang plenary inspiration. Lahat ng sinasabi ng Biblia ay katotohanan. Let's see some of the arguments from the plenary inspiration. Number 1 is the scripture says it is. Scripture says it is. What it means is the scripture claims to be true. Every word of God proves to be true. Mababasa po natin yan sa Proverbs chapter 30 verse 5. Proverbs chapter 30 verse 5. Bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya'y kalasag sa kanila na kumukulong sa Kanya. Na kumakanlong sa Kanya. Every word of God proves true. He is the shield to those who take refuge in Him. Ang version po na yan is NRSV. New Revised Standard Version. Sinasabi nga natin na
sa talatang 2 Timothy 3:16 na nabanggit natin doon sa mga unang chapter is that it comes from the very, ang kasulatan ay galing sa bibig ng Diyos, the mouth of God. Then, period. That's true. Yun ang plenary inspiration. John 17 verse 17. John 17 verse 17. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Sabi po yan sa NRSV version. Your word is truth. Means God words define what is true. Define what is true and what is false. It claiming of the veracity. It claimings of the veracity of truthfulness o totality that is total. At makikita nyo kung paano ang mga tao sa New Testament refers to their writings. To their writings. At ang halimbawa po natin dyan ay ang John 10:35. John 10:35. Kung tinatawag niya ang Diyos, ang mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring masira ang kasulatan. If He called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Scripture cannot be broken. Mababasa po natin dyan, Sinabi ito ng Panginoong Hesus. Means, o ibig sabihin, it can't be false. It can't be false. It can't be untrue. Lahat ng sinabi sa Biblia ay tama. Yun ang ibig kong sabihin. Isa pang halimbawa po is yung Matthew chapter 5 verse 18. Matthew chapter 5 verse 18. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan. Hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter of the stroke shall pass from the law until all is accomplished. Sabi sa ibang version, not an iota. Ibig sabihin, not a dot. Isang kudlit. Hanggang sa kaliit-liitang bahagi ng Biblia. Walang pagkakamali. Walang hindi katotohanan. Walang untrue. Pangatlong halimbawa po ay matatagpuan natin sa aklat ng Galatia. Galatians chapter 3 verse 16. Galatians chapter 3 verse 16. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham sa kanyang binhi. Hindi sinabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at siyang binhi at sa iyong binhi na si Kristo. Now, the promise were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings as of many, but it says and to your offspring, that is to a one person who is Christ. So, ang argument ni Paul dito sa posisyon na to, sabi niya, not unto offsprings o dun sa marami na o tumutukoy sa marami. Pero sa kanyang binhi, sabi sa Tagalog, offspring, which is referring to one, which is Christ, sabi ni Pablo. So, si Paul, ang entire arguments niya, hitch not the fact that the biblical writer
get it right. When he used the singular form and not a plural. So, isa itong incredible attention, no, to detailed, and that's the people of the New Testament, mga kapatid. Saying that every little bit, you can focus and trust the details. Yung mga sinasabi, yung bawat detalye. So, mas mapagkakatiwalaan mo ang Biblia, ang bawat detalye nito. Yun yung tinuturo sa atin, mga kapatid, ngayong pagkakataong ito. The scripture talk about itself. The scripture talk about itself. Pangalawa po is yung character of God. The character of God. Sa Hebrews chapter 6 verse 18, upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay mayroon ng higit na katiyakan. Kanlungan ay mayroon ng higit na katiyakan, panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. So that by two unchangeable things in which it's impossible for God to lie, we who have taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope set before us. So, ayon sa verse, it is impossible to God to lie. God is not going to lie. So, kung ito ang character ng Diyos, mga kapatid, now, how can we therefore, or how can there be anything that is not true in the Word of God? Diba? So, hindi nagsisinungaling ang Diyos. So, kung naniniwala ka na ang Scripture ay galing sa Kanya, then lahat ay katotohanan. Lahat ay true in it. Lahat ay totoo. At lahat ng sinasabi ng Biblia ay katotohanan. Dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ano ba ang mga posibleng problema na kinakaharap ng humahawak sa posisyon naman ng plenary inspiration? Or ano ba yung mga possible contradictions? Kung titingin tayo sa Bible, merong mga sections o part dito sa Biblia na nag-a-appear sa ibang tao na contradictory or contradict itself, no? At ang isa sa mga halimbawa dyan ay yung when Jesus cleansed the temple. Sa Matthew, Mark, and Luke, he cleansed the temple, kung titignan natin. At the end of his public ministry, dun sa huling week na siya ay nabuhay, no? In the book of John, pagdating sa book of John, he's doing it 3 to 3.5 years earlier at the very beginning of his ministry. So ito ang uri ng problema na kinakaharap ng tao na naniniwala sa plenary inspiration o inerrancy. Yung problem passages. Because of the problem of communications, no? Dalawang tao ang nagkikwento, parehong kwento, in the same way. Sila Matthew, Mark, Luke, and John tell the story. They're gonna tell for their point of view. So, merong differences. Diyan tayo nabubutasan eh. So, halimbawa, nag-uusap tayo dun sa church, no? Patungkol sa nangyari nung last Sunday. So, yung kwento, it could be different. Pero they fit each other. Magkaiba yung mga pangungusap na ginamit mo.
pero iisa yung patutungkulan nito. Or minsan merong misunderstanding sa part natin. Sa translation. So nature of communication o pakikipag-usap. Ibig sabihin, kapag wala ka sa context, you misunderstood the point. Diba? So, yun yung mga problema. Pero ano ba yung posibleng solusyon natin dito? Siguro habang nagsasalita ako, meron kayo naiisip, which is ginawa na natin yung harmonization dun sa previous topics o previous na napag-usapan natin. Yes, tama yun. Kasi dun pa lang na-prove na natin na ang mga writers ay meron silang kanya-kanyang point of view. May kanya-kanya silang nais ipabatid sa kanilang sinulatan. Well, dagdagan natin ang other possible solutions. Possible that the secular source is wrong. The secular source is wrong. So, minsan nasasabi ng tao na the Bible contradicts history. At isa sa mga solusyon nila na sinasabi nila that maybe the history or the story got it wrong. Ang halimbawa natin dito siguro si Wellhausen, isang Old Testament scholar siya. Sabi ni Wellhausen, well, you can't really believe na si Moises ang nagsulat ng 5 books of Old Testament dahil hindi pa ina-imbento ang pagsusulat till 500 BC. Sinabi din niya na hindi pwedeng mangyari na si David nagtumutugtog ng instrumento or ng musical instrument dahil hindi pa naiimbento ang musical instrument till 500 BC. So, ayun yung isa sa mga halimbawa na problema. The circular source is wrong. Another example is yung sa Luke chapter 2 verse 1 to 3. Sabi dito, ang mga araw na yon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong daigdig. Ito ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Now in those days, a decree went out from Caesar Augustus that the census be taken of all the inhabited of the earth. This was the first census taken while Quirinius was the governor of Syria, and everyone was on his way to register for the census, each to his own city. So ito ang isa sa mga prime example kung bakit hindi mo pwedeng pagkatiwalaan daw ang Biblia o ang history sa New Testament. Dahil according kay Josephus, si Josephus ay isa siyang Jewish historian. His dating for Quirinius and Luke can't both be right, sabi niya. They're mutually exclusive dating, sabi ni Josephus, no? At maraming tao nag-a-assume na tama si Josephus at mali si Lucas. Ano ang sagot natin dito, mga kapatid? Well, ang sagot ko dyan, maaaring mali si Josephus. Because he's got so many things wrong. And it was amazing when it comes na sa contradictory, no, date with Luke 2. It is amazing how many people is able to Josephus got it right every time. Anong punto natin? Sometimes the circular source is wrong. Sometimes the circular source is wrong. Pangalawa po is
yung misinterpret natin or na misinterpret natin yung teksto. Maybe you misinterpret the text. So, hindi natin naintindihan yung text mismo ng tama. Kaya nag-a-appear na contradict. At ang isa sa halimbawa dyan ay nasa Mark chapter 9 verse 40. Sabi sa Mark chapter 9 verse 40, no? Anyone who is not against us is for us. Yan ang pagkakasalin sa NLT, New Living Translation. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. So, sinabi to ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. So, kung titignan natin, it sounds neutral toward Jesus, no? It's not actively against us. He is actively by default for us, no? Sinasabi lang dyan. At isa pang halimbawa ay nasa Luke chapter 11 verse 23. Luke chapter 11 verse 23. At ang kausap ng Panginoon dito ay ang mga Pariseyo na sinasabihan ng Panginoon na inaalihan ng demonyo. At ang sabi ng Panginoon, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Whoever is not with me is against me. So, muli, makikita natin, merong neutral position dito. If you're not actively with Jesus, you're therefore against them. Yun yung sinasabi dyan, ano? So, ito yung dalawang verse na madalas ginagamit na halimbawa ng mga contradictions, pero ang solusyon ay simple. We misinterpret what the text means. O yung sinasabi ng verse, no? So sa Mark chapter 9 verse 40, ang isa sa nagpalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoon ay isa sa kanya mga disipulo. Hindi kabilang sa 12 apostles, no? Pero merong malaking bilang na sumusunod sa Panginoong Hesus. At ang 12 apostles ay hindi nagustuhan ito na merong ibang mga followers ng Panginoong Hesus na merong kalayaan na magpalayas ng demonyo. They want to be controlled. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, anyone who is not against us is for us. So, if you read the context, makikita mo, yung pala ibig sabihin nun. They are my disciples, sabi sa NLT. If anyone is not against us, it is for us. They are my disciples, sabi doon. So, ang context, sa pagdating naman sa Luke, ituwid natin, pagdating sa Luke, is the opposite. O yung mga Pariseyo, inakusahan siya na demon possessed, ang Panginoon sa pagkakataon na yan. So sabi ng Panginoon sa kanila, kung hindi kayo mga disipulo ko, you're against me. No? Laban kayo sa akin. So the verse talking about significantly different, di ba? So a lot of quote ng apparent contradictions, no? Or explained by this kind of thing. Through context lang, tignan lang natin, basahin lang natin yung kabuuang chapter. No? Isa pang halimbawa dyan ay yung temptation narrative, which is napag-usapan na rin natin noong nakaraan, pero balikan natin. Sabi nga dyan, sa chapter 4, turn the stone to bread, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay sa verse 3. Jump off the temple o magpatihulog ka sa verse 6 and worship me. Ikaw ay magpatira pa at samamba.
at sasamba sa akin sa verse 9 kung makabasa natin. And sa Luke chapter 4, different. I believe we already discussed this pero ulitin lang natin. Turn the stones to bread, ipag-utos mo. Batong ito maging tinapay, pareho sila sa verse 3, and worship me pagdating sa verse 7. Worship me yung sinabi. And then, sabi dyan, jump up the temple, magpatihulog ka sa verse 9. So ano makikita natin dito? Yung order, di ba? Second and third temptation ay magkaiba sila. So sinasabi na nila contradiction yun. Again, ulitin ko lang yung sinabi ko nung huling part nung ating part 1. Si Matthew, sinasabi niya, this happened, then this happened. Si Luke says, this happened, and this happened, and this happened. Hindi ito sequential. Hindi ito sequential. Sa Greek. Sa Griego, hindi ito sequential. Not necessary sequential. Si Luke ay may strong theme na a prophet is to be killed only in Jerusalem. Dahil ang templo nasa Jerusalem. That's more significant than the worship. Now, sa literal, si Luke switched the order pero hindi siya nag-claim na ito nangyari pagkatapos itong sumunod na nangyari naman. Hindi ganun. To us kasi, as sa Western culture or Western mind, no, binabasa natin ito as sequential but not sequential, mga kapatid, in Greek way of thinking as concerned. Minsan, ang problema ay nasa interpretation din. Ano ang punto po natin dito? The order is not the big deal. Hindi big deal yung order yung pagkakaiba ng order. Ang punto ko dito, ito ang gustong sabihin ni Luke. Ito ang gustong sabihin ni Matthew. Tayo ay more obsessed sa human culture with sequence and obsession. Yan ang obsession natin, and precisions and exactness. No? Doesn't go back 2,000 years ago. It's a modern thing. Sa modern Christian, kapag nakita niyang magkaiba ang sequence, sabihin niya, oh, hindi na nila ito nakuha ng tama. So, mali yun. Pangatlo po, which is the resolution that we are already find out in the previous topic, which is the harmonization. Harmonization. Simply ask question that, is there any kind of scenario in which both the stories could be true? Dalawang uri ng parehong istorya o pangyayari, maaari ba itong maging tama pareho o maging totoo? It is convincible that these two stories can be described in the same event, just for a different point of view, di ba? So, ang dalawang storya ba na ito ay maisasalarawan sa parehong pangyayari? Basta meron na silang pagkakaibang pinupunto o anggulo? Yan yung tanong dyan sa harmonization, which is yun yung pinag-usapan natin noong nakaraan. Let's look at it deeply. No? Halimbawa dyan is yung Luke chapter 23 verse 39 to 40, if you can remember. Yung dalawang kriminal na nakapako dun sa krus at yung isa ay naging Kristiyano. So ang tanong, totoo ba ang dalawang pangyayaring ito? Totoo ba yan? Well, oo, posible naman na nakapag-share ang Panginoong Jesus o nakapangaral siya dun sa dalawang kriminal, na nakapakong kasama niya. Posible naman yun. Pangalawang halimbawa is yung the two cleansing of the temple. Yung dalawang pangyayari na paglilinis ng Panginoong Hesus doon sa templo. Mababasa natin yung una dyan sa Mark chapter 11 verse 15 to 19. Pagkatapos ay dumating sila
sa Jerusalem, pumasok siya sa templo at sinimulan niya na itaboy ang mga nagbibili at ang mga bumibili sa loob ng templo. Pinagtataob niya, no? Ipinagtataob niya ang mga mesa na mga nagpapalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Hindi niya pinahintulutan ang sino man na magdala ng anuman na pagdadaanin sa templo. Nagturo siya at sinabi, "Hindi ba nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa? Ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong pari at ng mga eskriba at sila'y naganap ng paraan kung paano nila siya mapapatay, sapagkat natakot sila sa kanya dahil maraming tao ang namangha sa kanyang aral. Nang sumapit na ang gabi, sila ay lumabas sa lungsod. So sa verse 18, they try to kill Jesus very quickly in his ministry, di ba? So his justice is convincible. So nasabi niya, palagay ko at the end of his ministry, na nothing has changed. Wala kayong pinagbago. You're still the false religion system, no? Yun siguro yung gusto niyan sabihin, that I condemned 3.5 years ago. So ano ang conclusion natin sa topic na to? Ano po ang conclusion natin sa topic na to? Number 1, merong palaging conservative answer if you're looking for it. There is almost always some way to handle these problems. So, sa pag-handle ng passage, may harmonization that you need to walk through, at ang encouragement sa atin aralin ng mabuti ang mga passages na di natin nauunawaan. Pangalawa is, the scriptures deserves a benefit of the doubt. The scriptures deserves a benefit of the doubt. Mali ang sinasabi ng iba na, here's an error, ito yung pagkakamali dyan ng banal na kasulatan. Scriptures ay sobrang tama, mga kapatid. Ang banal na kasulatan or scripture ay sobrang tama. So, correct. So much of the time, kailangan mong bigyan ng scripture ng benefit of the doubt. Wag mong sabihin, ito error. Bigyan mo ng oras, pag-aralan mo. Ito ang fair position to take this whole inerrancy. Yan po ang fair position. I hope na nakuha nyo sa pagkakataong ito ang stand natin dyan. Let's talk about the part 2 sa susunod po. Pag-usapan natin na what inspiration does not mean. Ano naman yung hindi ibig sabihin ng inspiration. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. Maaari nyo pong ma-download yan sa aking YouTube channel. Ilalagay ko po dun yung link ng MP3 na to. Sana ay ma-download nyo and mabalik-balikan, no? At makatulong sa inyong paglagong spiritual. Marami pong salamat.